What's up, KG? Magandang araw sa inyong lahat. Isang quick update muna tayo para sa ating BXS. So, live na siya ngayon. So, tatalakayin natin kung anong magiging use case nito at kung kailan na darating yung airdrop. No? So, chinek ko kanina sa aking Ronin wallet, nandun na. Pwede na mag-swap ng BXS papunta sa AXS. So, yun nga, 70% yung sa akin. Ilalagay ko na lang dito yung isisingit ko na lang dito sa ating video yung aking post. I-follow nyo rin ako sa Facebook. So makikita nyo rin doon yung aking post. I-search nyo lang Kuya Kag sa ating Facebook. So ito na. Official na, BXS is live sa Axie. Pero syempre bago tayo ma-hype, tatanungin ko muna kayo. Excited ba kayo? Yung mga may hold siguro, yung may mga hawak siguro na BAXS, excited yan. Kasi syempre, malalaman natin kung gaano kalaki yung pwede nilang i-airdrop sa atin na BAXS. O ikaw ba yung tao na medyo pagod ka na sa mga new system na sinasabi nilang pwedeng mag-ayos ng economy? Syempre, kung matagal ka na sa Axie, alam mo na yung cycle eh. Pwede mag-update, tapos may lalabas sa bagong token mechanic, may bagong pag-asa, tapos wala na. No? So ngayon, pag-uusapan natin ng mas malinaw. Kung ano ba talaga yung BXS, paano siya gumagana, ano yung epekto niya sa SLP. Yan, isa rin kasi yan sa mga concern ko ngayon, yung SLP, ano na mangyayari sa XS. At saka, pinaka-importante dito is yung kung worth it ba na maging excited tayo or ito na ba yung magliligtas sa Axie Infinity. So, discuss natin to, no? So, simple lang muna tayo. So, yung BXS, bagong reward asset sa loob ng Axie ecosystem. Hindi siya yung random na token lang. Hindi lang siya yung basta yung kagaya ng SLP na ipaparm mo. Farming gimmick lang siya na once na naglaro ka, makaka-earn ka ng BXS, hindi siya ganon. So, mapupunta siya sa mga reward system ng mga Axie Kings. Ngayon, ang goal nito, magbigay ng mas long-term na alignment reward sa mga active players. Example, dati, yung reward natin, ang focus natin ay sa SLP. Kapag naglaro ka, mag-grind ka muna, magpa-farm ka, tapos yun na, SLP reward. Ang problema lang doon, kapag masyadong marami nagpa-farm, dumarami ang supply. Siyempre, mas bumabagsak yung presyo, basic supply and demand. Kaya dito napapasok yung BXS. Ang idea, gumawa sila ng reward structure na hindi agad nabagsak ng dahil sa sell pressure. Tingnan natin kung magiging effective ito, no? So, i-review muna natin yung kanilang post. So, yung mga key points na kailangan natin tandaan. So, pwede mo nang gamitin daw yung budded axis sa pag-evolve, mint, ng runes and charms, take sa AXS. Tapos nakalagay dito yung note nila, remember BXS ERC20 token with the same utility as AXS. So, parehas sila ng utility ng AXS. First BXS airdrop is coming soon. So, eligible wallet will receive BXS from 100,000 BXS airdrop pool over the coming days. So, ako rin, hindi ko pa nare-receive yung aking BXS. Pero nakita ko na dun sa app na, ayun na. So, nandun na yung BXS. Pwede na mag-swap. Tapos, one home for X staking or sunsetting the legacy stake.axie.com. So, lahat na daw ng staking ay gagawin mo sa mismong app.axie. So, mawawala na rin yung stake.axieinfinity.com na website. So, punta na sa app.axie. So, yun na. Yung bagong token nila. So, live na. Natin to. So, ang BXS is a variation of AX token. So, 1:1 yan. BXS at AXS. So, dito sa example na nila, natuwa ako, no? Kasi nandiyan pa rin yung si SLP. No? So, dito kasi, sa mga hindi nakakaalam, no? So, ito yung klase ng breeding system dito sa Axie Infinity. Na which is bibreed ka ng dalawang Axie, tas makakapag-breed ka ng isang Axie. Depende doon sa genes, tsaka doon sa mga traits ng Axie. So, dito nakalagay is mayroon pa ring SLP. So, inote natin yun, no? Nandun pa rin utility na SLP.
Nga lang yung sa breeding fee, pwedeng BXS na yung gamitin mo instead of XS. So, magandang balita ito. No? So, at least yung mga na-earn mo, kung lalo ako, kung gusto ko mag-breed, na lalo na kung gusto kong maggawa ng mga panibagong team at may maganda akong mga aksi, gusto kong i-breed, so pwede kong gamitin yung aking BXS para hindi ko na gamitin yung actual AXS ko. So, magandang bagay ito, no? Na hindi na wala yung SLP at saka isa pa is magagamit mo yung BXS mo. So, yun nga lang, hindi natin alam kung gaano kalaki yung pwede nating makuha sa airdrop. Gaano karami yun. Pero malalaman natin sa mga susunod na araw. I-update ko kayo tungkol dyan. So, ano yung magagawa natin sa BXS, no? So, ito yung mga utility niya. Pwede ka mag-stake ng BXS to earn AXS. Kaya medyo napapaisip ako kasi ang plano ko talaga is, ibibenta ko yung BXS na makukuha ko, no? Pero dahil nag-i-stake ng BXS to earn AXS, so magandang, siya, no? Tingnan mo, kagaya ko, mapapaisip ako kung ibibenta ko ba yung BXS ko or portion lang ng BXS ko yung aking, ibibenta para maka-earn ng AXS, no? Kasi, pa rin titingnan pa natin kung gaano kalaki yung BXS na makukuha natin, no? So, hindi pa rin ako makapag-decide dito. So, tinitingnan ko pa yung pwedeng itakbo ng market, gaano kalaki yung pwedeng ibigay na BXS, tsaka kung gaano ko siya kailangan. Kasi sa totoo lang, meron dito na kailangan ko talaga ng BXS. So, natuwa ako dun sa news na to kasi meron. Discuss natin. So, natin ay pay for Axie breeding fees. So, yun na yung kanina. Pay for Axie Ascension and Evolution with BXS. Yan, isa yun sa mga reason kung bakit gusto ko. Kasi, at least hindi ko nakukunin sa mismong AXS ko. No? So, dahil dun sa makukuha kong BXS, hindi ko naman totally iniisip na ibenta lahat Ang ibig sabihin, gagamitin ko yung ibang BXS para dun sa aking mga sariling axis. No? So, pwede kang, pwede kang mag-ascend, lalo na, tuloy-tuloy pa rin naman tayo naglalaro. No? At yung aking main account talaga is, gusto kong i-ascend na yung mga axis ko noon is level 50 na kasi yun. Magle-level 50 na rin yung iba. So, last na, na yun. So, kahit pa paano makakabawas ka sa gastos pagdating sa pag-evolve tsaka pag-ascend. So, pwede ko na rin palakasin yung aking mga parts. Pwede ko na i-level 2 yung iba kong ano. Kasi sa totoo lang, masakit talaga Ang laki kasi ng fee pagdating doon, no? So ngayon dahil dito sa mga airdrop, so makikita natin, malalaman natin kung saan natin siya pwedeng gamitin. Tapos forge new materials with BXS, okay? Restore Atias blessing streaks, isa pa to, no? Baka naman pwedeng may may airdrop din yung mga malapit na mag 1,000 days. Grabe naman. Sobrang loyal na namin. Lalo na ako, nasa 993 na ata ang days ko na daily streak sa Atias Blessing, no? Baka naman sa KMABs, meron ding BXS yung mga tuloy-tuloy naglalaro. Tapos Min Runes and Charm with BXS, yun. So another naman yun, so magagamit mo na naman yung BXS mo para makapag-mint ng mga Runes and Charm. Kasi may bayad din kasi yun. Pero ito pa yung maganda dyan, no? Ang nakalagay kasi dito, mint ng Runes and Charm, hindi pagka-craft. So, yung SLP kasi ginagamit sa pagka-craft ng Runes and Charm. So, hindi nila pinakialaman yun. So, ibig sabihin, yung talagang gamit lang ng BXS, yung is kung ano yung gamit ng XS dati. So, meron pa ring utility ang SLP. No? Bakit hindi ako, bakit binabanggit ko pa yung SLP? Bakit ganoon? Bakit ayaw ko bang mawala yung SLP? Wala namang problema kung mawala ang SLP, no? Hindi naman siya talaga problema. Nga lang, ang SLP kasi is naging simbolo ng Axie Infinity. Diyan sa talaga siya mas nakilala. Yan ang meme coin ng Axie Infinity. Kaya syempre, kung may utility naman at nandyan pa rin naman yung token, kung mabibigyan pa nila ng ibang utility, why not, diba? Pero kung harmful talaga siya sa economy, malalaman naman nila yan. Sila naman ang nakakakita talaga ng totoong data sa nangyayari. No? So, open naman tayo sa mga ganong klase ng possibility.
na pwedeng mawala ng SLP. Pero sa ngayon, nandun pa rin ang utility ng SLP. So may burning pa rin pagdating sa pagka-crack, tsaka sa pagmi-mint ng mga runes and charm. So nandun pa rin, no? Ang nawala lang talaga sa kanya is di ka na pwedeng mag-farm ng SLP. So dito, nakalagay sa default nila, BXS muna daw ang gagastusin mo bago yung excess. So ibig sabihin, kung meron kang excess doon sa iyong wallet, tapos meron ka rin BXS, so by default, BXS muna yung unang i-consume. No? So dito sa exchange rate, mas maiintindihan na natin kung bakit ganito. So kung ako nga naman may BXS, bakit ko siya ibibenta? Lalo na kung nyari, kagaya ko, nasa 70% na nga TS guardian ko. So, hindi ako siyempre lugi na ako kagad, 30% agad yung mawawala sa akin. So, imbis na ibenta ko, no? So, gagamitin ko sa ecosystem, no? Ang maganda pa dito, natuwa ako kasi yung BXS, pwede mag-earn ng AXS. So, yun kasi sa yung interface na yun, gusto ko makita yun, Kasi lalo na may stake din naman ako ng AXS, tas another BXS, tapos i-stake din ako. No? Tapos, syempre, depende sa kung gaano karami yung pwede mo makuwang AXS, kung saan i-stake mo yung BXS. So, kung kailangan ko ng rewards, magpapaikot ako ng pondo, yung rewards na lang galing sa BXS ang ibebenta ko yung pinaggamitan ko sa stake. Kung ano yung kinita ko sa stake, yun na lang ang gagamitin ko para hindi ko magalaw yung mga BXS ko. At the same time, yung BXS ko, total gumagastos din naman ako sa gain. So, maganda nito is malilesen yung aking mga ginagastos. So, pwedeng ma-earn ko siya doon sa mismong laro. No? So, yung progression ninyo, so, yung concept ng progression ng bawat, kunyari, kung ako man ay newbie, magsisimula ako, at maglalaro ako ng Axie Infinity at nakaka-earn ako ng BXS, so pwede kong siyang gamitin para mas mag-improve yung aking mga Axies, makabili ako ng mga kailangan ko. At the same time, pwede ko siyang i-stake para maka-farm ng XS. So, ganun ko siya nakikita. Tapos, meron pala tayo na laptawan. Ito pala ang pinakagusto ko dyan, yung Codex Pass. Ayan. Buy a Codex Pass with BXS. No? So, ito yun, yung Codex Pass. So, sa Codex Pass kasi, halos nasa 8 ay existing kasi ang magagastos mo dyan. Depende, nagbabago yung ano yan No? So, ito kasi, gusto ko rin ito ipakita sa inyo. So, once na nag-live na yung Codex, no? So, natin yan. Iko-content natin yan. Kung magkano ba talaga ang kinikita na once na sumali ka naman sa Codex. Tapos, yung exchange rate, ayan nga. So, ito na yung na-discuss natin to sa sa last video natin. Sa mga holdings lang naman ito. So, ito naman yung mag-i-stake. So, nakalagay dito. Ano to? Sa stake ng AXS to. Okay. Tapos, sa stake BXS or AXS, vote with both. Get AXS rewards when you stake BXS. Get full voting power when you stake BXS. BXS can stake to earn AXS with rewards calculated. 1:1 basis with AXS, no? So, abangan nyo rin yung aking sunod na content about naman dito sa governance, no? So, tatalakayin din natin dito. The main goal ko kasi dito is mas maintindihan ng mga natin yung mga bagay na dapat natin na yung mga hindi na pag-uusapan dito sa NFT gaming at sa crypto. No? So, yun yung tinatalakay natin dito. Kaya kung interesado kayo sa mga ganong klase ng topic, so mag-subscribe na kayo dito sa akin. No? Tsaka unti-unti nating pag-aaralan yung lahat ng mga dapat nating nalalaman about dito sa blockchain and NFTs. Yan, so claim BXS airdrop reward. So, yan yung magiging itsura ng nila. So, coming soon pa lang ito. So, wala pa, kahit naman ako, wala pa ako nare-receive, no? Nandun pa lang yung interface ng BXS, no? After the airdrop is complete, you can visit app.axie. AXS staking one home going forward. As part of this transition, we are simplifying how AXS staking is managed. Legacy AXS staking page, so mawawala na yon.
So, ano yung next? No? So, ang next dito is yung bounty board rewards. Yung mga rewards sa bounty board, mako-convert na rin sa into XS, BXS. Yung classic origin naman, ang classic tsaka origin naman, yung rewards nila, so magiging BXS na rin, pati yung homeland. Pero yung homeland kasi mawawala na rin naman ito eh. Papalitan na to ng terrarium. No? Codex rewards is BXS din at campaign and community rewards. No? So yun nga eh. Ang pwedeng dati kasi ang Axie economy kasi dati heavily dependent sa SLP burning versus yung mint balance. Noong 2021 bull run yun. So mataas talaga yung demand sa Axie breeding. Maraming bumibili, maraming gumagamit ng SLP. Pero syempre, kahit marami yung nagpa-farm, may magba-burn, mabagal talaga eh. Mabilis siya ng mga panahon na na marami yung nagpa-farm kasi may nagbo-burn, no? Pero dahil dahil dun sa mga players na yung mga bagong players na kumukonti na ng mga panahon na yun, 2021, doon nagkaroon ng mga imbalances. So mas marami nang nami-min kaysa sa nababurn. Ang naging resulta tuloy noon, nagkaroon ng SLP crash. So binibigyan ko lang kayo ng brief history, no? Para maintindihan lang natin kung para saan ano yung pinagkaiba nito sa SLP. Ngayon, yung BXS naman, ina-attempt nito, ginawa ito para i-align yung rewards sa long-term participation. So, syempre, once na may BXS ka, so, iniipon mo na lang iniipon yung iyong rewards or nagagamit mo sa ecosystem. No? Tapos, hindi mo kagad siya mabibenta eh. Hindi mo siya agad na nabibenta. Tapos mas strategic yung distribution ng BXS. So, siyempre, kung sino talaga yung nagpa-participate ng okay sa ecosystem, siya talaga yung nare-rewardan pagdating dito. Ang tanong nga lang dito, makakatulong ba talaga ito dun sa presyo? Or magiging panibagong inflation, magiging inflationary rin pa itong ganitong klase ng sistema. Pero ang maganda lang dito, kung nakatali yung BXS sa XS, pareha silang may limit, no? May limit yung kanilang dami na pwedeng ma-mint, no? So hindi kagaya ng SLP na infinite, no? So magiging fair naman tayo, no? Hindi naman tayo siyempre hindi naman tayo puro dududa lang, no? So, syempre, ang mga bagay naman na maganda dito sa Axis, hindi ito basta farm and dump mechanic. So, once na naka-earn ka, is idadump mo, no, hindi na siya ganun, hindi na siya kagaya ng SLP. Mas nakatali ito sa ecosystem ecosystem engagement. Ibig sabihin, hindi lang basta grind, may quality factor na yung paglalaro mo. So, kailangan mo talaga is maging competitive pagdating dito sa bagong ecosystem na ginawa ng BXS, yung opportunity na ito, no? So, ang sunod naman ito, yung strength naman niya ulit ay long-term incentive, no? Hindi siya quick flip na reward, mas strategic ang design para hindi agad ma-liquidate. Kasi syempre, kung kumikita ka ng BXS, hindi mo naman agad ibebenta, lalo na kung nagpapataas ka muna ng access score, gagamitin mo yung BXS mo para mapataas yung access score mo. Good sign ito kung long-term ang target ng Axie. So, makikita natin na dito sa mga ganitong move ng Axie Infinity, no? So, hindi naman sa pagiging bias, dahil Axie player ako. Pero kasi, ito kasi yung mga bagay na tinitignan ko rin pagdating sa mga play to earn. Marami na akong na-try na play to earn. Yung iba nga, hindi pa nagkakaroon ng game is naka-invest na tayo, no? Pero ito kasi sa Axie Infinity, makikita mo dito na may long-term vision yung Axie. At sumusunod sila doon sa kung ano yung binigay nilang information doon sa tao, sa mga players, no? Kaya magandang siya. Tapos ang pinakamaganda pa dito sa ginawa nila is yung psychological reset na tawagin, no? Kasi minsan sa economy, hindi lang tokenomics ang issue. Pati siyempre yung moral ng mga players, moral ng mga tao. Kapag may bago kasing sistema, nagkakaroon ng bagong narrative. So ito na yung bagong narrative.
At sobrang strong kasi ang pagdating kasi sa narrative, sobrang strong ng idea na yon dito sa crypto. Once may narrative kasi ang isang token or isang NFT, doon talaga nagkakaroon ng mas malaking value yung isang project. No? So, syempre, pag-usapan din natin yung mga weaknesses. No? So, meron din naman ako nakikita mga weaknesses. So, syempre, depende pa rin yan sa demand. 'Di ba? Depende pa rin yan sa demand. So, syempre, kung kahit anong structure yung gawin ng Axie Infinity, nandiyan na yung foundation, kung wala namang bagong players o walang bagong kapital na papasok, limitado rin yung epekto nun. Hindi rin siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun yung masusustain yung ganung klase ng sistema. Syempre, depende sa demand. At sa nakikita ko ngayon, dahil nandito tayo sa bear market territory, so, mababa yung demand. No? So, hindi natin, obserbahan natin to, good move ito sa Axie Infinity, pero, hindi to nangangahulugan na dahil may bagong structure is tataas yung presyo, hindi ganon. So, ulitin ko sa inyo guys, no? Lalo na ngayon na bear market, walang demand pagdating dito sa ganitong klase ng ecosystem ngayon, lalo na sa bear market tayo. No, kasi hindi pa natin alam, lalo na sa ano ko lang sa point of view ko lang, no? Kasi simula lang ng bear market para sa akin, no? So kaya hindi natin masasabi kung ano. Pero ganoon talaga, no? Kaya meron talaga mga bagay na dapat may mga bagay talaga na dapat is i-consider natin once na pumapasok tayo sa mga ganitong klase ng ano. Tapos siyempre, yung complexity fatigue, kung tawagin. Kung napapansin nyo, habang tumatagal, mas nagiging complex na yung Axie system. Anong ibig ko sabihin ko sa pagiging complex, no? Pagdating sa update sa LAN, yung sa Terrarium, ganyan, tapos merong runes and charm, no? Tapos yung origins na mechanics, siyempre nagbabago, tapos may darating pa Tias Legacy, tapos ngayon yung panibago na BXS. Para sa mga bagong player, naintindihan ko kayo, parang nakaka-overwhelm. Parang ang dami mong dapat aralin, no? Ang dami mong dapat aralin, ang dami mong dapat i-consider, ang dami mo dapat, dati, bibili ka lang 3 Axie, pwede ka nang kumita. Ngayon, ang dami mo nang dapat alam bago mo ka makapasok. Kaya nakaka-overwhelm naman talaga sa mga bago. No? So, kung nakikinig ulit yung Sky maybe sa akin, no? Tingnan din natin yung perspective ng isang beginner. No? Baka naman meron tayong magawa na klase ng entry para sa mga beginner, which is unti-unti maaaral niya yung ganong klase ng sistema, lalo na yung mga gustong sumubok. Kasi sa sobrang dami na talaga ng mga nagbago at nangyari, lalo na ngayon, naliligaw na rin yung mga bagong players at saka yung mga balik-laro kung tawagin. So kasi once na hindi mo kasi alam yung isang bagay, mas malaki kasi yung risk, mas malaki yung chance na pwede kang malugi talaga. Hindi ko sinasabing lahat tayo dito is kikita. Ang crypto kasi at saka ang NFT gaming, ano yan 1:1 yan eh. Kung may nagbenta, may kumita. Kung merong kumita, may nalugi. Ganun kasi siya eh. Zero-sum game. No? Pero, mas maganda na yung educated kasi yung mga tao pagdating sa ganitong mga bagay kasi naniniwala ako na blockchain, NFT, crypto is the future. Kaya dapat maging instrumento rin sana itong Axie para mas maintindihan na mas madali. Kasi kagaya nga nung ambag ng Axie sa buhay ko, no? Nang dahil sa kanya, nagkaroon ako ng idea pagdating sa blockchain, nakilala ko si Bitcoin, nakilala ko si Ethereum, si XRP, no? Kaya naging dahilan yon. Nga lang, siyempre, sa akin, naging positive. Naging positive yung resulta sa akin ng gano'n. Kahit bumagsak yung token, kahit nalugi ako, kahit naging positive sa akin. Bakit? Kasi dahil doon, mas naging educated ako. No? Kaya magandang pintuan siya. Pintuan siya para mas maintindihan mo yung bigger picture, no?
gawin yung stepping stone ito, no? Gawin yung paraan para makapasok sa ecosystem para pagdating nyo doon sa loob. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, sa 100%, ang i-invest nyo lang dito, 5% lang. So, ibig sabihin, kung meron kang 100k dito, 5,000 pesos lang. No? Subukan mo lang pumasok para lang mas maintindihan mo kung para saan. Yun lang. No? Pero not financial advice Siyempre kung may is 1,000 lang ng pera mo, so 50 pesos lang yun. Pero makakabili ka na ng action ng 50 pesos ngayon Oo. Huwag kayong kung magta-try kayo, mag-try kayo dahil gusto niyo maglaro at malaman yung ecosystem. Kasi once na nandito kayo sa loob ng Axie, is makikita ninyo yung pwede maging future ng ating mismong real economy pag na-integrate na yung mga blockchain, NFTs, tsaka crypto dito sa ating sa totoong mundo. Yan. Tapos isa pa sa nakikita ko yung execution risk. May nakikita rin kasi akong risk doon. Maganda sa papel yung token design 'di ba? Pero ang tunay na test diyan is yung real market behavior. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung nasa bear market kasi tayo, territory. So hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari diyan sa BXS, AXS na token, no? Lalo na ang laki ng pwedeng maging selling pressure niyan once na lumabas. Siyempre, kagaya ko, hindi naman ako magpapaka-impokrito na once na lumabas yun, kukuha talaga ako ng profit. No? Siyempre, depende rin yun sa makukuha ko. Kukuha talaga ako ng profit. Yung percentage, hindi ko pa alam. So, kung titingnan pa natin in actual, pag nandyan na. So, hindi tayo pwede mag-decide agad ngayon. Lalo na kung hindi pa naman natin nakikita yun. Pero, sa use case, sa paggagamitan ko, nakalista na kung saan ko siya gagamitin yung BXS. Pero yung magte-take profit ako, yun ang hindi ko pa alam kung gaano kalaki. Pero, ang sigurado ako, ang alam ko, magte-take profit ako. Lalo na kung maganda yung bigayan. Yan. Ganun kasi, ganun tayo No? So, hindi masama ba yun? Mali ba yun? So, hindi mali yun. Bakit? Kasi, ano mo yun yun yung discipline na ginagawa mo. Meron kang risk management na tinatawag. So, malalaman natin, hindi natin alam kung titingnan pa natin pagka nag-airdrop na. So, siyempre, kung beginner ka, no? Ganito mo siya dapat tignan. Huwag agad tumingin sa kung magkano yung presyo na pagbebentahan. Tingnan mo muna kung ano yung utility, nga sinasabi ko sa inyo, no? Saan siya ginagamit, ano yung supply, kung ano yung mga supply control, yung mga burning, ganon, kung may mga burning mechanism ba. Tsaka sino yung mga target na user niyan ng BXS, no? Hindi porket, andyan yung BXS, bilhin ng BXS, hindi ganon. So, may target. May target audience yan, may target user yan. Sino yung mga kailangan gumamit ng BXS? So, yung mga kagaya namin na ini-improve yung mga Axie namin, no? Kunyari, may 1 million na players, pero 900,000 nagbebenta kagad. Hindi yung sustainable, no? Pero kung may reward siya na may lock mechanics or pwede mong reinvest, kagaya nga yung ginawa nila na pwede mong i-stake para sa AXS, mas healthy yun. Crypto is behavior-driven economy, hindi lang kung. So, hindi lang siya, So, depende pa rin yung sa economy. Tsaka pag sinabi kasi natin na magbebenta tayo, hindi naman ibig sabihin nun, i-convert na natin sa peso or sa dollars, no? Isa rin kasi sa kino-consider ko na ibinenta ko is once na in-stake ko na. At yung kinutubo sa stake, yun na yung binibenta ko. So, kino-consider ko rin yun. No? So, kino-consider na natin yung mga ganong klase ng aspeto. Lalo na kung hindi mo pa naman kailangan. So, depende sa inyo. So, sa personal opinion ko, hindi naman ako super hype, Hindi rin ako dismissive, na baliwala lang sa akin. Pero sa tingin ko lang, step na ito para dun sa tamang direction ng Axie. Sa tamang direction. Pero syempre, hindi naman ito yung parang magic na, paglabas ng BXS, biglang to the moon. Hindi naman ganun. Ang sigurado ako na makapagpabalik lang ng Axie, is yung gameplay improvement. Kailangan talaga mag-improve yung game. Yung pagiging masaya niya, yung fun factor. Lalo na naalala ko dati, may mga pinapanood pa ako ng mga in-edit nila ng may mga memes pa na lumalabas,
Sana yung sa mga ganun pa lang na mga effects na improve ng Axie, no? Para medyo nakakatawa na masaya laruin. May mga special effects na ganyan. Alam ko, diniscuss nila dati yan na magkakaroon ng mga special effects. Pero yun nga, mga sticker lang ang binigay. Sana, nagbabago rin sana yung visual effects. No? Tapos, syempre nagbabasa rin siya sa mga bagong player kung may pumapasok ba. Tapos kung ipupush ba ng mas ng solid na marketing. Pero sa tingin ko mahirapan sila ngayon. Tapos syempre dapat competitive esports talaga. No? Kasi sa token adjustment pa lang, kung token adjustment lang yung pagbabasya mo pero the same lang yung demand, same yung wala. Hindi yun sapat. Yan. So, kung kayo kung investor kayo, kagaya ko, mag-observe muna ako. Hindi ako wag kayong magpa-FOMO, no? So, binabalita lang naman natin ito para maging aware kayo, lalo dun sa mga newbie, no? Mas mahalaga na alamin nyo kung maging enjoy kayo sa game, kasi kung focus lang is yung kikita ba, delikado yung ganitong market. Delikado talaga. Ayan, so ngayon, BXS is live. Siyempre, hindi ito instant to the moon ticket. Hindi rin naman ito useless. Ito experiment at sa crypto, ang nananalo yung mga nakakaintindi bago mag-react. Siyempre, ang tanong ko lang naman sa inyo, ikaw ba yung player na strategic o ikaw yung player na emotional? No? So, comment mo na dyan sa baba kung excited ka ba sa BXS o chill-chill ka lang muna. No? Kasi isang bagay lang yung sigurado. Hindi pa tapos yung kwento ng Axie. At kung may susunod pang twist sa economy na to, siyempre gusto ko na prepared tayong lahat. Kita-kita tayo sa susunod. No? Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nanood. Game on!